Ngayong Martes, January 9, 2023 meron tayong dalawang kwento ng pagbibigay ng mensahe ng dalawang abogado. Isang nasa Japan at isang nasa Pilipinas. Nandito si Attorney Freddy Villamor na kasalukuyang lawyer host sa Wanted sa Radyo Livestream na may sinusolusyonan na problema tungkol sa mga security guards na hindi napapaswelduhan ng tama ng kanilang agency at si Attorney Libayan, isa sa mga kritiko ni Senador Raffy Tulfo at ang programang Wanted sa Radyo na kasalukuyang nagbabakasyon sa Japan. Ito po, attorney, mga SG po yung makakasama po natin, sila Sir Martin Gadong and Bonifacio Solante at nirereklamo yung agency po nila na Select Security Agency Incorporated dahil nga po sa mababang pasahod. Sumasahod lamang po sila ng 466 pesos sa loob po ng 12 oras at wala rin po sila mga benefits, 13-month pay and yung double pay, attorney. Teka, paano ba kayo nagpunta rito? Baka nangutang pa kayo ng pamasahe nyo. O sige, bigyan ko kayo ng reimbursement ng pamasahe nyo ha. O sige, ano yun? O tag 1,000 kayo. Ngayon, attorney, baka mamaya dahil sa pangyayari na to, alam namin na nakamonitor sila. Ay nako, magsumbong kayo sa kagad sa amin. I'm sure pag meron mang gawin sa inyo dyan, magiging illegal termination yan o kung ano man. Tell them or kung sino man ang namamahala o ang management ng Select Security Agency. Ito ha, ibinibilin ko na hindi nyo pwedeng parusahan o gamitin sa kanila, laban sa kanila yung pagpunta nila rito. Wala po silang binabiolate bilang empleyado ninyo. Sila ay nagpunta rito upang ipaglaban lamang ang kanilang karapatan. It is well within their rights na pumunta sila dito. Kung magkakaroon ng parusa o repercussion na hindi maganda yung kanilang pagpunta rito, you will be dealing with me and no less than Senator Raffy Tulfo. Mr. Arturo Cruz, yan po ang pinararating ko mensahe sa inyo. Ha? Okay? Sige po. Thank you po. And Okay, mag-alala. Mga kapatid natin, alam nyo, kailangan ko lang siguro magpaalala ng konti. Kasi nga, itong issue tungkol sa pagproprotect kay Raffy Tulfo, yung mga Tulfo vloggers, yung mga ginagawa nila para kay Raffy Tulfo, wala namang problema nun. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo, especially pag hindi pa kayo nakapunta sa korte, the lawyers will not save you. So ganun sinabi ko, 2024 will be a very busy. Huwag ka mag-alala kayo, inform ko kayo pag nandiyan na para let's do this. Alam nyo, tulad nga yung sinasabi ko sa inyo, marami kasing tao ang naaawa lang. Hindi dahil naaawa yung mga tao, ibig sabihin, you can overstep again. Okay? Yan si Kayo, atat na. Parang awa nyo na, hindi porket inuunawa, aabuso na. Ngayon, kung magpapail pa sila ng kaso, well, sige lang, pero ito rin yung sasabihin ko sa inyo. Huwag mong isipin na hindi marunong magsampa ng kaso din, yung dito sa amin. Kasi if ever, kahit tanongin nyo siguro kay Kayo, ako lang naman kasi talaga yung parang alam nyo yun, yung parang mapagpasensya. It's just me. Ako lang. Kung wala ako, siguro madami na. Labo na. I'm promising you na magiging meticuloso kami. If we will be filing cases, we will make sure that we will be filing the strongest cases. Dito sa cyber libel, tinignan ko, binasa ko. Ano iniiyak-iyak mo? Death threat, death wish, taob, nganga, tuwad, yun ba? Irrelevant. Kaya sabi ko, iyak kayo ng iyak, nagko-content lang kayo, ang bobobo nyo. Nagko-content lang kayo. Sinasabayan ko lang sila Sinasabayan ko lang. Pero ang totoo nun, hindi yun ang magiging topic doon. Ang topic doon, totoo ba na ang kahulugan ng wish, death threat, kung ano man taob, ay mag-hire ng gunman si Raffy Tulfo at ipapapatay ka? Yun ang point doon. Kahit ano pa itawag mo doon, yun ang paninira doon, yung pagkuha ng gunman ayon sa'yo at ipapatubes. Tapos nababasa ko pa, ChatGPT. Kaya sabi ko sa inyo, sino pupusta? Pupusta ko nanay ko. Papasok. Pero mo, ChatGPT.